Nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Sir, ibang issue naman dahil alam ko narinig po ninyo bago tayo umere sa ating panayam ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam. Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, yan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Rimulya, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala dun sa kanyang bahay, at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito, na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktwal. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento. Aktwal na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinanghahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinanghahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung anong ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yon dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit at uulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gutesa, gamitin nila dun sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico nagnakaw. Ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly? Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam nyo naman na ako mismo may mga negosyo. Dalawang negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento, hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan, no? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon, sinara. Agad-agad lang. May isa naman, isa ding invested ako na kumpanya
at ako ang presidente, buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin eh. Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinarat tong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa dalawang kumpanyang yan, pareho na ako nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami naman kaming shareholders. Kaya binabalikan ko lang yung tanong mo, ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Yung timing makikita mo Yes. eh. Correct. Ika, ika nga ng kasabihan timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan nga ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman ho, sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Hindi ho pa na, ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po to. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao, no? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, di ba? Ito naman tao nagsabi na, sabi ng BP Inday Sara, wala na akong iniisip na pag-iigante. Basta ito, iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Kaya dapat to, ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang dapat, ang desisyon ng kongresista, kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. And it goes both ways, Kong, sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, Senado, maaari din. Kasi pag nakalusot itong impeachment sa House, ang bola ay papasa na po sa Senate Impeachment Court. Parehas din, may banta rin. Kung titingnan po natin yung inyo pong teorya na binanggit ngayong gabi. Isipin mo naman, MJ, di ba na magkakaroon na ng Senate presidency na magpapalit? Tapos sabi nila doon sa isang senador, hindi ko na lang babanggitin, na huwag ka na mag-alala, huwag ka lang sumama dyan, hindi ka namin kakasuhan. Siyempre naman, no, naintindihan ng mga ilang senador na yung kung anong sitwasyon ng kasama nila. At kahit man ako, naintindihan ko yung sitwasyon niya dahil buhay-buhay din na nakataya. Sabi lang nila, hindi, walang problema. Hindi mo na kailangan sumama sa amin. Yun, Senate presidency pa lang. Paano pa tong impeachment? Na ayaw talaga nila umupo si BP Inday Sara, gagawin nila lahat para gipitin ng mga tao, makuha ang boto at matanggal sa pagiging kandidato bilang Pangulo si Inday Sara Duterte. Alam mo, MJ, ang hindi ko maintindihan, ang gusto ng administrasyon katahimikan. Madalas narinig mo, sinasabi ni Auntie Claire, tumigil na tayo, magtulungan tayo, may krisis ang bansa, tigil na. Huwag na kayong maging kritiko sa ating administrasyon. Di ba dapat nga itong si Inday Sara, tigilan nila. Huwag nilang gipitin para tumahimik ang mga tao. Ang nangyayari kasi nakikita ng taong bayan, ang daming korupsyon, hindi nyo pa nga napapakulong, wala pa kayong nasasagot. Pagkatapos iipitin nyo naman yung Vice President na malinaw na politika, kayo gumagawa ng gulo eh. Kung gusto nila ng tahimik, tigilan nila si Vice President Inday Sara. Itong ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na pag-file ng kaso, maganda to. Hindi pa natin alam kung ano tong mismong kasong to, pero maganda to at matatahimik.
ang marami nating kababayan. At ang pangatlo, higit sa lahat, ayusin natin yung problema natin sa krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Problema ng mga drivers, problema ng mga sasakay o mga commuters natin, mga manggagawa. Magiging problema natin ang pagtaas ng presyo. Lahat ng to kailangan tingnan at sagutin ng administrasyon. Dahil itong mga bagay nito ang nagbibigay ng destabilisasyon o nagbibigay ng kaguluhan sa ating bansa. Unahin natin ang kapakanan ng mga Pilipino bago tayo mag-usap-usap ng politika. Pero kung yan, pagawin yung politika at kung itatago ninyo yung mga nagnakaw, magkakagulo talaga ang bansa.